Hello, fire signs. How are you guys doing? I hope you're all okay. This is your reading for the next 3 days. Kaya kahit kailan nyo matsyempohan ito, kailan dumating sa inyo, doon palang gagana yung next 3 days. So yan, lahat naman ng mga readings ko dito guys, timeless, no? Bahala na po kayong magtingin-tingin dyan, yung mga hindi nyo pa po napapanood. So, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. By the way, I'm using the Druidic Tarot by Los Carabello. This is a recent addition to my collection. And if you're interested guys to watch the unboxing video of this, tignan nyo na lang sa aking YT channel or FB page. Okay? Yun sa mga playlist ko. Yan. Kung ikaw ay reader na kagaya ko or pwedeng nagre-read ka for yourself or pwedeng nagpa-private readings ka for your clients, no? Or collector ka lang, someone who appreciates cards. Okay? Kasi ako collector din ako, hindi lang ako reader. So, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Let's see. When it comes to your overall energy, you have the Adept of Swords. When it comes to challenge or advantage, you have the Nine of Wands. And when it comes to your what's next or near future, you have the Ten of Cups. When it comes to your finances or career, you have the Three of Stones. When it comes to your romantic connection, you have the High Priestess. When it comes to family, home, you have the Four of Wands. And for your possible outcome, you have the Two of Swords. At the bottom of the deck, you have Justice card. So, Libra energy. So, i-mention ko lang sa inyo guys, ano yung mga signs na nakikita ko dito. Pwedeng may kaugnayan, pwedeng wala. Okay? So, dahil ito ay general reading lamang, no? Hindi lahat for sure makaka-relate dito. Okay? Kunin nyo lang anong tumutugma sa inyo. Hindi ko rin po masasabi, makakontrol kung ang mga energies na lumilitaw dito pwedeng para sa iba sa inyo tapos na, no? Pwedeng past, present, or future energies, depende na sa inyo. Okay? Pwede rin nasasagap yung energy ng mga tao na may connection sa ninyo, sitwasyon ninyo. By the way, kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. At maraming salamat po doon sa mga matatagal na rito. And regarding private readings naman, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa screen or sa description. Okay? So, when it comes to your overall energy, you have the, Adept of Swords. This is an energy na parang you need to think on your feet, no? Maybe itong current situation mo sa ngayon kailangan mong, alam mo yung mapipersa ka na mag-decide and mag-take action, no? Kailangan mabilis, maagap, ayan. Itong sitwasyon na ito kailangan ng pagiging maagap. Or maybe, yung iba sa inyo baka this is an indication na parang nahaharas kayo. Meron bang mga ganon? So, yan. Either dun sa unang binanggit ko o yung pangalawang binanggit ko. At saka, if this is an advice, sinasabi dito sa current situation mo siguro, kung gagawa ka man ng mabilisang
decision, action, make sure na pinag-isipan mo naman, hindi yung parang, alam mo na yung bara-bara ka na lang, no? Masyado kang impulsive, no? Alam mo yung lumulusob ng hindi man lang nag-iisip, no? Huwag naman ganun. Okay, may element may element ng kailangan mabilis, no? Maliksi ka. Pero dapat, pinag-isipan mo rin, kahit pa paano. Okay? Yun lang yun. Ibig sabihin nito, huwag kang babagal-bagal or patumpik-tumpik, pero kailangan, if something comes up, kailangan mabilis ka rin eh. Kumbaga, di ba? Yung reflexes ba, mabilis. Pero sabi ko nga, hindi siya yung tipong reckless na hindi ka nag-iisip. Okay? When it comes to blessing or challenge naman, you have the 9 of Wands. Ito may kinalaman sa anticipation. Oo. So, siguro dahil nga kung napanood mo tong reading na to, kahit papano, sabi ko dapat kang maghanda. No? Parang ang nasa-sense ko kasi dito sa Adep of Swords mo, may something na darating and kailangan mabilis ka. Kumbaga, alam mo yung pag may in times of emergencies na, di ba, minsan hindi naman natin inaasahan, biglang nagkasunog, o lumaragas ang baha. Yung tipong dapat handa ka kahit papano or mabilis ka eh. Di ba? Mabilis kang makaisip. So, yun yung nakikita ko dito. Pwedeng this is something na pwedeng ina-anticipate mo na or siguro may idea ka na somehow or nafe-feel mo na anytime pwedeng mangyari to eh. Siguro yun na lang yung pinaka-advantage mo if ever dito sa situation na to. Pero, ang nakikita ko naman na disadvantage mo rito, no? If ever na disadvantage man yun, pwedeng hindi mo alam talaga kung kailan darating. Unannounced, yun lang yung nakikita ko dito. So, kumbaga, parang kang Boy Scout, Girl Scout, maganda ka na lang, buti na yung laging handa. Kasi, pwedeng hindi mo alam kung kailan darating eh. Yun yung disadvantage dito eh. Okay? At least, alam mo yun, siguro, nakapag-prepare ka na ng mga backup plan mo man lang sa isip mo kahit papano. Lalo na kung napanood mo na nga tong reading na to, antimano. So, nakalimutan ko na area na to. Ano ba yung sinabi ko dito kanina? Kasi ito wait lang. Nawala na ako. Ito yung outcome. Ito yung romantic. Home or family ito. Ito naman. So, nalito na ako. Siguro ito yung what's next or near future. Sige. Oo. Parang naalala ko na. So, in the near future or what's next, meron ka ditong 10 of Cups, which is a card ng something na gusto mong mangyari, possible na mangyari yan. Okay. Kung ano may na-expect mo dito, kasi dito parang may something na hinihintay ka eh. So yan, ang nafe-feel ko rito sa 10 of Cups mo, magiging happy ka kasi yung ina-expect mo na yon, yung ina-anticipate mo na yon, maaaring mangyari or darating talaga siya eh. So that is a confirmation or a wish come true para sa'yo. Kung ano man yan. Okay? Magre-rejoice ka. Oo. Kasi, wow, ito yung hinihintay ko. Yes, finally dumating na or nangyari na. Or nangyaring gusto ko mangyari. Diba? Parang ganun. So, in the area of your career or
kapirahan naman, you have the Three of Stones. Okay, so nakikita ko dito is, if ever kailanganin mo naman ng support, financial, no, nakikita ko na hindi ka tatanggihan siguro if ever na hihiram ka, mangangailangan ka ng tulong. Ganon din pagdating sa ginagawa mo, no? So, nakikita ko dito is teamwork. Yes, kung meron man kayong babayaran, bubunuin na trabaho sa opisina, or bubunuin na bayarin sa bahay o ano man yan, nakikita ko na andoon yung kooperasyon nung mga makakasama mo, or kung naghahanap ka ng alam mo yun, may makakabakas ka-share pagdating dun sa babayaran sa mga gastusin or dun sa trabaho, andun yung support, andun yung nagtutulungan or ginagawa ninyo yung mga kung ano man yung nakatoka sa inyo, kung ano man yung ambag ng bawat isa. Okay? So, yan. Nakikita ko, when it comes to trabaho, yan, pwedeng ito ay panibagong project. No? Or kung sa negosyo to, pwedeng may kinalaman sa panibagong source ng income mo, pwede mong potential na sideline pagkakakitaan, no? When it comes to your romantic connection naman, you have the High Priestess. This is a period ng, I can sense silence. Something is brewing, yun yung nasisense ko. Parang, alam mo, di ba sabi nila pagka may paparating na bagyo, matahimik. Matahimik eh. Parang ganun yung nasisense ko eh. Kaya nga di ba dito pa lang, sa dalawang cards na to, parang nasisense ko na merong something na paparating. And ang nakikita ko dito is tahimik. Pwedeng tahimik ngayon tong person mo, tahimik ka sa kanya, o tahimik kayo pareho sa isa't isa. Pwedeng may nangyayari, pero alam mo yun, tahimik. Mas pinipili na hindi ipahalata or hindi sabihin, hindi mag-communicate, no? Or pwedeng may nalalaman siya pero nananahimik lang. Mas pinipili, or yun na nga, kung may sitwasyon man kayo or issue, mas pinipili na lang na sarilinin or hindi sabihin, pero actually may nalalaman, may gustong sabihin, yung mga ganun. So when it comes to family, home, meron ka ditong Four of Wands. Wow, this is a card ng stability. So nakikita ko matatag pagdating sa kabuhayan ng pamilya nyo. Siguro sa pangangailangan, bastante naman, kumpleto, matatagang samahan ng mag-aasawa. So, nakikita ko rin, pwedeng this is a card ng gathering, reunion, okay, okasyon. No? So, pwedeng may celebration, party, o baka mayroong magbo-birthday party, may binyag, may ikakasal, hindi ko alam, basta may okasyon eh. O debut, no? Yung mga ganyan. Basta, nakikita ko lang may gathering, may get together, at celebration, handaan, yung tipong happy, bonding, no? And sa possible outcome, you have the Two of Swords. Alam mo kung merong ditong energy ng person na kung sino man ito sa buhay mo o dito sa situation mo ngayon, romantic man ito or hindi. Nakikita ko binabakapan yung isa't isa na you watch each other's backs. So, ibig sabihin, nagtutulungan kayo, pinoprotektahan yung isa't isa, sinusuportahan yung isa't isa. Yun yung nafe-feel kong energy dito. Now, aside from, baka yung iba sa inyo, hindi kayo, siguro meron situation na hindi ninyo alam whether to move forward or not, no? Kasi ito ay card ng hesitation. So, either yun. Pero nakita ko, if ever na may tao dito, totoo siya, kahit nakatalikod ka, at
pwedeng dinidepensahan mo siya or dinidepensahan ka niya kahit nakatalikod ka, kahit wala ka doon, kung meron mang mga tao na, alam mo yon, nung babash sa'yo or something, no? So, nakikita ko nga na magkasangga kayo, ayan. This is a person na, makaka-relay ka dyan na, siya. Totoo siya, nakaharap ka, nakatalikod din. Babackupan ka talaga niya. I-defend ka niya. Ayan. So, justice sa bottom ng deck mo. This is pwedeng mga documents or yung mga proseso na pinagdadaanan na legal. Pwede rin itong something about, yung major decision na gagawin. Okay? Kumbaga maninimbang ka dito eh. Titignan mo both sides, pros and cons, without yung, yan, kung ito ay, ayan, pwedeng ikaw ay namamagitan, no? Na make sure na hindi ka nagiging unfair or biased, no? Pagdating sa iyong judgment, kasi importante yun dito sa Justice card. Pwede rin naman itong good karma, no? Kung ako tatanungin, baka para sa inyo ito something na aanihin mo dahil maganda yung itinanim mo. Okay, fire sign. So, yun yung mga na-pick up kong energies dito sa inyong reading. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo man, nakarelate kayo, don't forget to leave a reaction below or leave a comment or pakishare na rin itong ating reading. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.